Yon mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para makagawa ulit tayo mga bro ng mga panibagong kalaman, mga video patungkol dito sa ating mga motor. Yan mga bro, so dun sa mga nagtatanong kung nasa na yung Raider 150 na in-overhaul natin, bali ito na siya mga bro. Ngayon na natin napatapos yung connecting rod kasi nag-order pa tayo sa Suzuki. Tapos yung side bearing na dalawa, so pinalitan din natin siya mga bro. So malayo kasi yung machine shop. Bali, si Boss Danny pa yung nagpapamachine shop nito sa Tanawan bro, no? Tanawan. Yan, so shoutout kay Sinunoy nagdali nito. Burnoy, yan, Burnoy. so shoutout kay paring Burnoy. Siya yung dumali yung nagpapapress tayo ng ano mga bro. GA BCD. JA Machine Shop sa Tanawan. Yan, JA Machine Shop sa Tanawan yung mga bro. Yun yung taga-rebor natin, taga-press ng ayan, connecting rod. Okay. So ngayon naman mga bro, ituturuan ko kayo kung paano ikabit, step by step tutorial kung paano ikasa yung J-rings, tapos yung ibang mga parts ng dito sa may center ng Raider 150. Okay? Yan, bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe para lagi kayong updated pag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So tara! Again. Yan mga bro. So bali, ito yung ating crankcase cover. Ito yung ating sigunyal. Ito yung ating pinagpalitan na sigunyal. Ito yung ating side bearing na pinagpalitan. Ito yung ating mga transmission, yung ating balancer gear, at yung mga washer, at yung steel wool. Yan, panghugas sa plato mga bro. Okay? So ngayon mga bro ay kakabit na natin dito. Yan mga bro. So bali, ang ginawa natin ay nilagay natin dito sa baba kasi baka mabasag yung tiles. Kasi kanina nandun tayo sa may tiles mag-assemble. So hindi pwede mga bro kasi pag nilagay natin yung sigunyal, tutukod dito sa ilalim. Yan mga bro. So umpisahan na natin ano. Dito sa crankcase, ang una natin ikakabit mga bro ay yung ating sigunyal. Yan. Ito mga bro yung ating crankshaft. Ito yung ating bagong bearing. Bago rin yung ating connecting rod. So genuine yan mga bro, ano? Original. Ayan. So ikakasa lang natin mga bro. Siyempre tandaan nyo kung nasaan yung sa may clutch side, tapos yung sa magneto side. Yung magneto dito sa nasa ilalim siya parte ganito. O ganyan. Ayan, kasa na natin. Ayan. Tapos pupukin natin yung konti. Pero mga bro, ano, hindi basta-basta nagpupukpok nito kasi pagka napalakas or na-disalign yung ating sigunyal, pwedeng mag-cause ng vibrate yan mga bro. Mawawala kasi sa align eh. Yan mga bro. So kung nakikita nyo, bale naikabit na po natin yung ating sigunyal. So tingnan nyo mga bro yung kung nasa gitna na yung ano-ano. Isang palatandaan kung pasok na pasok talaga yung ano yan. Kailangan nasa gitna, ayaw kita nyo. Gitnang-gitna yung ating crankshaft or yung ating connecting rod pala. Gitnang-gitna siya dito. Okay? So meron naman tayong sigunyal puller mga bro kaso wala tayo no. Kaya alalay kayo mga bro sa pukpok ano. Hindi niyo na pwedeng biglain or kung saan-saan kayo magpupukpok. Kailangan alalay lang kayo sa pukpok mga bro. Okay? So tuloy tayo mga bro. Ang isusunod natin dito is yung ating isusunod natin yung ating balancer mga bro. Okay, so may bearing na tayo dito. Lagyan lang natin ng konting oil. Yan. Okay, para smooth na smooth ipasok. Tapos ito mga bro, kailangan yung sigunyal, di ba may ukab yan? Hindi lang kasi kita mga bro kasi medyo madilim na eh. Nasa loob kasi tayo naggagawa kasi sa labas, mayroong ginagawa dun sa labas. Pakita ko sa inyo. Ayun o, mayroong ginagawa dun sa labas. So hindi tayo makapisto dun. Kaya dito tayo sa loob magbubuo ng makina. Okay? So, kailangan nakatapat dito yan para pag pinasok nyo to, wala siyang babanggaan. Okay, ganun lang. Papasok lang natin yan. Yun. Diba? Ganun lang. Okay? So, basic na basic lang mga bro. Napakadali lang, di ba? So, tuloy tayo mga bro. Ikabit na muna natin yung ating transmission. Yan. Okay? Dito muna tayo mga bro sa transmission. So pakinggan nyo ng maigi ito or isi-set up natin yung camera mga bro. Yan mga bro.
So medyo bababa na yung camera, medyo kita nyo na. Mas maganda, kitang-kita nyo na. So dito mga bro, ito yung ating mga gearings. Ito yung ating input shop or yung ating main shop. Hindi siya mga bro basta-basta nakakalas. Okay? So hindi siya basta-basta nakakalas. So lagyan na natin do. Ngayon, dito naman tayo sa output. Ito yung mga bro yung nakakalas. Okay? Kita nyo, halos 4 na gear lang siya. So, dito mga bro, mayroong nakalagay dito na isa pang gear. Hanapin nyo lang ito mga bro. Lamin natin to ha. Ito. Dito muna tayo. Ayan. Dito kasi meron tayong mga washer. Ayan o. Ayan. Ito yung mga parts na nasa loob ng ating crankshell. Dito sa ating center ng ating makina. Okay? So dito sa transmission, ayan. Sabi ko nga sa inyo, yung main or yung main shop, hindi yun basta-basta nakakalas. Ito yung output kasi dito nakakabit yung ating sprocket, engine sprocket. Di ba? So dito hanapin niyo lang ito mga bro, yung gears na ito. Okay? Hanapin niyo lang ito mga bro. Dito, merong 4 na gear dogs or yung 4 na paa. Dito, 3. Okay? So, dito naman makita nyo yung butas. 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, yung 4, yun na nakatype dito sa ilalim. Hindi siya ganito. Mali po yan. Sabla yan. Kailangan nakaganito siya. Okay? Okay. So, ang isusunod natin dyan mga bro, dito, merong magkaparehas na washer. Hanapin nyo lang. Ito. Ayan. Meron ditong 2 na magkaparehas na washer. Ayan. So, unahin natin mga bro yung washer. Dito yan. Okay? Isang washer. Tapos, hanapin natin yung gear. Ito yung gear. Okay? So, sa ilalim, uka, dito, straight lang siya. So, dito natin ilalagay. Tapos, merong needle bearing yan. Or, merong bearing yan, roller. Ito. Ayan. So, tandaan nyo mga bro, hindi pwedeng mawala ito kasi aalog-alog yan. Bungi yan. Kabit natin. Yan, galaw-galaw nyo, ayaw pumasok ha. Yan. Okay, so nakakabit na. Tapos, isa pang washer ulit. Yan, ganyan. Okay, so dyan, buo na yung ating transmission mga bro. Yan, ganyan yan, oh. Tablay. Yan. Okay? Ito yung ating primera, segunda, ito yung ating primera, segunda, tercera, ito yung kwarta, quinta, at saka yung sixta. Okay? So ngayon naman ay ikakabit na natin yung ating transmission AC or yung ating assembly. So pagsasabay na natin itong mga bro, kasi mahirap ipasok yan or pa isa-isa lang ang pasok natin. Kailangan pagsabayin na natin yan. Tapos lagay kayo ng langis. Para smooth lang mga bro ipasok. Okay? Tapos, siyempre, tandaan nyo kung alin, hindi kasi pwede magkabali-baliktad itong mga bro. Total, nandun yung labasan sa may magnetoside. Ito yung ipasok natin dito sa bearing na ito. So, hindi naman kayo magkakamali dyan mga bro, ano? Kailangan, meron lang kayong idea dun sa ano ng makina talaga, di ba? Dun sa itsura ng makina. Hindi lang basta kasa ng kasa. Tsaka, hindi rin papasok yan kasi yung bearing yan, kita nyo yan, maliit, taka malaki. No? Kita nyo yung shafting nito. Ito maliit, ito malaki. So, kung magkabaliktad kayo dyan, hindi rin papasok yan. Okay? So, ngayon, nakabit na natin. Pagtabihin na natin mga bro. Yan. So, sa pagpapasok mga bro, kailangan nyo rin ng pasensya dito. Ano? Kasi, yan. Good. Pasok na yan. Pupukin natin ng konti. Kasi hindi pa eh. Yun! O, di ba? Okay. So, pasok na yan. So, ngayon naman, yung ating shifting drum. Okay? So, ikakabit na natin to. Ito, hindi rin mga bro pwedeng magkabaliktad. Tingnan natin kung parehas pasok. Ito, pasok. Yung kabila. Uy, parehas pasok. Ito mga bro, delikado. Baka baliktad yung maikabit. So, alin ba di? Parehas pa naman itsura, oh. Yung itsura dito, tsaka yung itsura dito, parehas. So, alin dito, mga bro? Diba? Alin dito, yung nasa ilalim at saka yung nasa ibabaw. Ito, kung mapapansin nyo mga bro, dito walang thread. So dito may thread. So ibig sabihin, ito yung nakaharap sa may ating clutch. So ibig sabihin, ito yung nasa taas. Kasi ito yung kabitan natin ng clutch eh. Ito yung kabitan natin ng clutch. So
dito nakakabit yung ating cam para sa shifting. Para dun sa may star. Okay? So dito nakakabit yung kasi may tornilyo. Ito wala. Ibig sabihin, ito po yung nasa ilalim. Kasi kung magkabaliktad kayo, pwede siyang pumasok. Ayun, oh. Pasok siya, oh. Dito naman, pasok siya, oh. Ayan, oh. Ayan. So parehas pasok. Ito yung tama. Okay? So lagyan muna natin ito ng konting langis, mga bro. Yan. Smooth na smooth lang. Balik na natin. Yun! Yan, mga bro. Ganun lang. Napakadali lang. So, dito naman tayo, mga bro, sa shifting fork. Pasensya na kayo, mga bro, kung medyo madilim, ano, kasi nandito tayo sa loob. Yan, dito tayo sa shifting fork. Yan. Okay? So, dito sa shifting fork, hindi naman kayo dito, mga bro, magkakamali. Kasi meron dito dalawang 52. Ayan, o. Dalawang 52 at saka isang 7E. Tapos, ang kagandahan dito sa Raider 150, yung kanyang mga kontil dito, or yung mga, ayan, o. Yung mga nakaumbok na bakal na yan, isa lang. Compare nyo sa ibang shifting fork, dalawa, kaya minsan nakakalito. Okay? So dito, mga bro, di kayo magkakamali kasi halimbawa, ang kabit nyo ay yung gear dogs kasi dito, mga bro, yun yung salpakan niya. Dito isa lang, dito dalawa. So hindi rin kayo magkakamali. Yung ating dalawang 52, dito yan sa may kaliwa. Okay? Yung ating dalawang 52. Tapos ito, kailangan yung kuntil na yan, kailangan nakasabit yan dito siya sa ating shifting drum. Kung ang kabit nyo ay ganito, paano papasok yan? Diba? So mali nga yan. So kailangan ang kabit nyo ay nakaganito talaga. Yan. So ibig sabihin, nakaharap sa baba ito. Tapos ito, nakaharap din sa baba. Ganyan ang itsura nyo. Ganyan ang itsura pag kinabit natin. Kasi kung magkabaliktad to, hindi pwede. Ayun o. Hindi nga pwede. Kailangan nakaganito. Okay? So, maliwanag tayo dyan, mga bro, ha? O, kabit na natin. Dito, mga bro, sa pagkakabit niyan, meron naman siyang lagayan dito. Ano? Hindi basta-basta sinasalpak to. Meron talaga siyang salpakan dun. Yan. Hindi ko na lang mapapakita sa inyo, mga bro, kasi wala tayong taga-camera. Yan. Okay, tapos yung isa. Take note, mga bro, parehas po siya nakababa. Yung dalawang 52 dito sa may left. Tapos yung isang ito, yung isang 7E dito sa may right. Ito naman, hindi nyo may lalagay na ganito kasi nga, lagi nyo tatandaan nito, lagi itong nakasabit sa ating shifting drum. So, pagka ganito, sablay, dapat nakaganito po siya. Okay? So, mamaya, dito muna tayo. Yung mahabang pin, yung ating shifting pin, dito yan nakatuhog sa ating dalawang shifting fork. Pero bago nyo ituhog dyan, mga bro, o bago nyo ilak yan, kailangan yung ating, dito tayo, para makita nyo, mga bro. Dito tayo. Ayan, o. Ito, kailangan nakapasok dito sa mga kuntil na yan, sa mga groove na yan. Yung ating shifting drum, mayroong mga groove yan, kailangan nakapasok yan dyan. Para smooth na smooth lang talaga. Kasi pag hindi nakapasok yan, mga bro, hindi nyo rin may kakambyo yan. Di ba? Hindi nyo may kakambyo yan. Sige, pasok muna natin. Unahin muna natin sa ilalim at yun sa ibabaw. Uy, di ba? Ganun lang, mga bro. Tapos, siyempre, lagyan natin ng konting langis to. Para smooth na smooth lang. Uy. Lagyan natin. Oops, nakalabas. Sabi sa inyo, mga bro, kailangan nyo ng pasensya dito. Yan. Yan, pasok na yan, mga bro. Okay, so dito naman tayo sa isa. Yung 7E, sabi ko sa inyo, dito sa may kaliwa. Yan. Pasok natin. Yan, mga bro. Yan. Ganun lang. Tapos, syempre, yung, ayan, kita nyo yan, yung naka-slim bakal na yan, kailangan, nakapasok din yan dito, mga bro. Iangat nyo lang yung gear kapag ayaw pumasok. Ayan, o, ayan, o, pasok na yan, o. Okay? Tapos, ito yung ating pin. So, lagay nyo. Yan. Okay? So, ganun lang. Yan. Yun. Pasok sa mga bro. Ganun lang ang pagkakabit ng transmission. Yun, oh. Alright. So,
So, pasok na yan mga bro. Oh, di ba? Napakadali lang, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Tapos, ang isusunod natin dito mga bro, ang isusunod natin dito ay yung ating kicker. Yan. Ito yung ating kicker. So, shafting, isang buo. So, unahin natin dito mga bro, meron dito washer na kulay itim. Ayan. So, kakabit natin yan dyan. Okay? Tapos, susunod natin ay yung ating spring. Okay? Yung spring natin ay meron yang nakakawit, tapos meron butas to. Ipapasok nyo lang yan mga bro. Ganito. Kasi na kayo mga bro, medyo madilim ano. Ayan. Papasok natin. Ayan. Okay? Tapos, merong lock yan. Merong lock. Ito mga bro, yung lock nya. Ngayon, kung magkabaliktad to, wala namang problema mga bro, ano, kung magkabaliktad. Pero kailangan, yung hiwa na yan, yung hiwa, kailangan nakapasok yan dun sa spring. Kita nyo yun, yung ipinasok natin sa butas. Yan. Pasok natin. Ayan o. O, di ba? Pasok na. Tapos, pwede na natin itong ikabit. Kabit na natin. Lagyan muna natin ng langis para maganda. Yan, kabit na natin. Yun. Tapos, pansinin nyo mga bro, yun. Yung spring na yun, nakasabit siya dito. Kasi yan yung magiging lock ng spring. Yung spring natin kasi mga bro, return spring yan para sa ating kicker. Okay? Return spring para sa ating kicker. Yan. Okay? Ang susunod natin dito mga bro is isa pang spring. Yan. Spring ulit. Daming spring ano. Tapos, yan nga pala, meron tayo nakakalimutan dito sa ilalim. Yan. Meron kasi dalawang stopper dito yan. Okay? Meron dalawang stopper. Ito mga bro. Yan. Ang itsura nito ay ganito. Yan. Nakaganyan yan. Ay, mali. Ganito. Ganito yan. Yung sa ilalim yung maliit, sa ibabaw yung malaki. Kabit muna natin. Tapos ito yung kanyang dalawang bolt. Nakalimutan ko dahil pala nauna to kanina mga bro. Nahuli tuloy. Yan. Yan nga pala, pag kinakabit natin to, shout out kay Ariel O. Yan bro, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel ano. Laging mga nakasubaybay sa ating yung mga yan. Yan, so kabit lang natin to. Yan. Tapos, gamit yung mga bro ng 10mm para maigpitan to. Yan. Kung meron kayong torque wrench mga bro, gamit kayo ng 10 Newton meter para sa pag-igpit ng bolt na ito. Yan. Huwag naman yung maluwag mga bro, huwag naman yung mahigpit. Baka mabasag kasi. Alalay lang ba? Yan. Okay na yan. So, balik tayo. Balik tayo mga bro. Okay, so dito ang natitira na lang natin mga bro is ito. Yan. Okay? So, unahin natin ito mga bro. Ayan o. Ito mga bro, sa pagpapasok nito, mayroong pong ano to, mayroong ayan o hindi yung hula-hula. Kasi yung iba, basta na lang kinakabit ng ganito, nagkakabit ng ganito, nagkakabit ng ganito. Di ba? So, ito mga bro, mayroong mark po yan. Mayroong marker yan. Kita nyo. Sana makita nyo. Hanapin natin. Ayan o. O, di ba? Kita nyo yan. Mayroong dot. Dito. Mayroong dot. Tapos dito, mayroong din dot yan. Dito. Ayan o. Mayroong ding dot. So, hindi kayo manghuhula dyan. Ewan ko lang kung alam ng iba, pero tinuturo ko sa inyo mga bro, ano, may dot kasi yan, may dot. So, itatapat lang natin yung dot. Ayan. Itatapat natin yung
Dot na dalawa, pagtapatin natin. Para kasi ito mga bro sa bagsik ng kicker, ano, kasi pagka napasobra, pwedeng maputol yung return spring nyo. Pag kulang naman, pwedeng laylay yung kicker nyo. Habang tumatakbo yung motor nyo, baka lumaylay or possible na lumaylay yung kicker. Okay, tapos ayan, ganun lang. Kailangan nyo mga bro ng kicker dito. Pero kung malakas kayo, try natin kung kaya. Try muna natin kung kaya mga bro. Ayan natin. Kaya naman. Pihitin nyo lang yan mga bro, pihitin. Ayan ha, ulitin ko. Hahawakan natin to ng basahan. Pero double check nyo mga bro yung mark, ano. Double check nyo yung mark. Yan, tama. Tapos, hawakan natin to. Ikot natin ng sagad, tapos sabay baba. Yan. Okay? So, ganun lang. Kumbaga, iikot nyo siya ng counterclockwise, tapos ipapasok nyo dun yung stopper na nilagay natin kanina. Okay? Kung hindi naman, kung hindi nyo kayang ikutin to ng kamay, kunin nyo yung kicker mga bro. Diba? So, kunin nyo yung kicker, tapos ikutin nyo, sa kanyo ibaba. Yan. So, ganun lang yan mga bro. Susunod natin, meron tayo ditong wave washer. Ito, okay lang din naman kung magkabaliktad yung kabit nyo. Pwedeng ganito, pwedeng ganito. So, dito nakalagay yan. Ay, mali. Meron pa tayong washer na isa. Ito yan. Ay, hindi washer. Yung gear. Yan. Okay? Diyan yan, mga bro. Yan. Tapos, pagkatapos nyan, tsaka yung wave washer. Yan. Okay? Tapos, pagkatapos nyan, yung ating washer pang isa pa. Tayong washer, no? Isa pang washer. Yan. O, baliktad. Okay lang din naman magkabaliktad, mga bro. Yan, ganun lang. So, dyan mga bro, tapos na. Ay, isa pa. Meron pa na. Tayo ko nakakalimutan na. Yan. Dito, mga bro, isa sa napakahalaga ng mga bro. Ito yung ating gear para sa balancer. Mayroong mark din yan mga bro. Hindi basta-basta nagkakabit nito. Ayan o. Kita nyo yung mark na yan. Dot mark. Or marker or dot. Nilagay yan para palatandaan sa pagtatiming ng balancer. Kasi kapag wala sa timing yung balancer, possible na maingay yung motor at sobrang vibrate niyan mga bro. Kaya naglagay ng balancer para mai-balance yung ating crankshaft, para malis yung vibration ng motor. So, kailangan, napakahalaga na ito mga bro, tingnan nyo ito, mayroong butas. Okay, meron siyang butas. Yung sigunyal natin, meron ding butas. Ito, meron din siyang butas. Di ba? So, ngayon, hanapin nyo lang yung mark dito. Meron ding mark to, ito. Okay, meron ding marker to. Lalapit yung mga bro. Ayan o. Pasensya na mga bro, medyo malabo yung camera natin, ano. Nahiram lang natin itong cellphone na yan, oh. Dot na yan. Pagtatapatin nyo yung dalawa na yan. Pagtatapatin nyo yan, mga bro. Parang ganito. Hanapin natin, ha. Yan mga bro ha. Tatapatin lang natin yan. Smooth lang din naman ito mga bro. Ayan o. Di ba? Tingnan nyo ngayon. Ayan o. Magkatapat sila. Magkatapat. Yung gear na yan ha. Take note mga bro. Tandaan nyo yan. So, yan. Ganun lang mga bro. Tapos, yung ating strainer mga bro. Yung steel wool. Panghugas sa plato, dito nakakabit yan. Dito. Yan, dyan lang yan. Hindi pwedeng basta nyo lang ilagay yung ganyan, ano? Or bata dito, problema yan. Mga bro, magka-problema kayo dyan. So, nakakabit yan dito. Yan. Okay? So, pagkatapos lang yan mga bro, mahaba na kasi yung video natin. Siyempre, lagyan yung gasket maker kasi ang Raider mga bro ay wala po siyang paper gasket, ano? Wala yung gasket na papel.
or lata. Wala. Ang nakalagay dyan ay gasket maker, beta gray, or kung ano mang gasket ang ilalagay nyo dyan. Okay? So siguro, dito na natin tatapusin yung ating video mga bro. Hanggang dito lang yung video natin. So napakadali lang mga bro magkasa ng transmission ng Raider 150 mga bro. So ngayon bubuuin ko na yan, tapos mahaba na kasi yung video natin mga bro eh. Baka marami na naman ang magalit. Ito yung kabak niyan mga bro. Bago na rin yung side bearing niya. Yung bearing niya bago na rin yan mga bro. So siguro abangan nyo mga bro yung clutch naman. Sunod na video natin ay bubuuin natin yung kanyang clutch side. Mahaba na kasi. Nakaka 20 minutes na yata tayo mga bro. So alam ko naman na ayaw nyo ng mahabang video. Kaya pinipilit ko mga bro i-maximize, or pinipilit kong paikliin yung video natin para hindi kayo nababad trip. So hanggang dito lang. Sana meron kayo natutunan ng mga bro. Tapos dagdag ko dun sa pagpapalo ng sigunyal, alalay mga bro, kailangan alam nyo kung saan nyo papaluin. So nasa manual naman talaga na pwedeng paluin yung sigunyal. Okay? Pero kung meron kayong puller ng sigunyal, much better, mas maganda para hindi ma-disalign or hindi siya mawala sa align yung sigunyal. Yun na nga. Okay? So hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi mga bro. Alright.